Tapos na nga ang giyera sa Gaza. Nagkasundo na ang Israel at ang grupong Hamas na ibaba ang kanilang mga armas. Matapos ang 3 taong hindi mailarawang impyerno sa piling ng mga Hamas, sa wakas ay nakauwi na rin ang mga hostages. Daan-daang bilanggong Gazans na rin ang pinalaya sa mga kulungan ng Israel. Sa ngayon, ang mata ng buong mundo ay nakatuon na sa mga susunod na magaganap matapos ang idiniklarang tigil putukan. Ano nga ba ang naghihintay sa Gaza matapos ang ceasefire? Kontento na ba ang Israel sa kanilang nakamit sa loob ng mahabang panahong digmaan? Magkakaroon na nga ba ng kapayapaan sa isa sa pinakamagulong rehiyon sa Middle East? Masayang-masaya ngayon ang buong mundo, lalo na ang karamihan ng mga tao sa Middle East at sa iba't ibang panig ng Israel at Gaza. Dahil sa wakas, idiniklara na ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng mga Hamas sa Gaza. Maraming bansa ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagpuri sa pagpayag ng Israel at ng Hamas na tapusin na ang digmaan. This is a moment of profound relief that we felt around the world, but particularly for the hostages, their families, and for the civilian population of Gaza, who have all endured unimaginable suffering over the last 2 years. Lubos ding nagpapasalamat ang buong mundo kay Pangulong Donald Trump na siyang pangunahing sponsor para matigil na ang gerang ito. At dahil si Trump ang utak sa pagtatapos ng gera sa Gaza, ang kanyang mga plano ang magiging susunod na gabay at prioridad para magpatuloy ang kapayapaan at makapagsimula muli ang mga Palestino. Ang mga plano ni Trump ay nakapaloob sa kanyang 20 points plan, kung saan nakapaloob din ang pagpapalaya ng mga Hamas sa lahat ng kanilang mga hostages at ganun din ang lahat ng mga bilanggong taga-Gaza na ikinulong sa Israel, kahit ang mga sinintensyahan na ng habang buhay na pagkakakulong. Kasama sa mga plano ni Trump ang pagtatatag ng isang pansamantalang pamahalaan na mamumuno sa Gaza na bubuuin ng mga Palestinian technocrats o yung mga taong may kaalaman sa iba't ibang larangan, gaya ng kalusugan, engineering, ekonomiya, agham at iba pa. Gagabayan sila ng isang body na kung tawagin ay Board of Peace, isang international government kung saan miyembro nito si Trump at si dating UK Prime Minister Tony Blair. Ang Board of Peace ang bahala sa pag-aayos ng mga sira. Sila rin ang mangungulekta ng pondo at magpapatupad ng mga infrastructure plan. Pagdating naman sa peace and security, bubuo sila ng isang puwersa na kung tawagin ay International Stabilization Force, isang puwersang bubuin ng mga dayuhang tropa. Ititrain din nila ang ilang mga Palestino para maging mga pulis at tutulong sila sa Israel at sa Egypt na bantayan ang mga border. Ayon sa plano ni Trump, kapag naging matagumpay daw ang pansamantalang gobyerno sa Gaza, saka ipapasa ang Gaza sa pamamahala ng Palestinian Authority na siyang namamahala ngayon sa West Bank. Tanong ng ilan, posible naman palang magkasundo ang Israel at Hamas sa tigil putukan, pero bakit tumagal pa ito ng napakatagal? Ang sagot ay nakapaloob sa nangyaring pambobomba ng Israel sa bansang Qatar. Kung matatandaan ninyo, binomba ng Israel ang lungsod ng Doha, Qatar noong September 9 para targetin ang mga Hamas officials na nandoon. Umani ito ng samut-saring batikos at bantang paghihiganti ng Qatar na isa ring kaalyado ng US. Nakipag-usap din ang Qatar sa Amerika para gawan ng aksyon ang walang patumanggang pambobomba ng Israel sa kanilang bansa. Bilang tugon, ipinatawag ni Donald Trump si Netanyahu at pinilit itong humingi ng tawad sa Qatar. Bukod dyan ay pinilit din ni Trump si Netanyahu na pirmahan ang kanyang binalangkas na 20 plan points para sa tigil putukan sa Gaza.
Kaya para mapatawad sa kanyang mga nagawang kasalanan sa Qatar, napilitan si Netanyahu na pirmahan ang proposal ni Donald Trump. Sa kabilang banda, pinwersa naman ng Qatar at Turkey ang mga Hamas na pirmahan din ang 20 points plan ni Trump. At matapos ngang makuha ang pirma ng dalawang kampo, nagkaroon na nga ng ganap na tigil putukan. Maraming mga bansa ang tila satisfied naman sa naging plano ni Trump, pero kapansin-pansin na hindi kasama sa kanyang mga pangarap sa Gaza ang mga Hamas. Para sa mga Hamas, ang gustong mangyari ni Trump ay sumuko sila. Isuko na nila ang kanilang mga armas at kalimutan na ang kanilang ambisyong mamuno sa Gaza. Kailangan din nilang sirain ang kanilang mga infrastruktura, gaya ng mga tunnels at pagawaan ng armas. Kapag sumuko sila, bibigyan sila ng amnestiya at malaya ring palalabasin ng Gaza ang kanilang mga lider. Pero kung hindi sila susuko, babalik sa gera ang Israel at nangako si Netanyahu na pupulbusin niya ang buong puwersa ng Hamas. Pero ang tanong, tutuparin ba ito ng Hamas? Kailangan nilang tuparin ito dahil dito nakasalalay kung magtatagal ang ceasefire o hindi. Dito rin nakasalalay kung gaano karupok o katatag ang mga aksyon ni Donald Trump para sa kapayapaan ng Middle East. Pero batay sa obserbasyon ng ilang mga eksperto, tila hindi pa handa ang Hamas na basta-basta na lang isuko ang laban. Kahit kasi ibinalik na nila ang lahat ng mga natitirang buhay na hostages sa kanilang mga pamilya, patuloy pa rin nilang iniipit ang 21 bangkay ng mga namatay na hostages kabilang ang 2 Amerikano. Kailangan din kasi nilang maibalik pati ang mga ito dahil kasama ito sa napagkasunduan. Napansin din ng mga eksperto na kahapon habang pinapakawalan ng mga Hamas ang mga natitirang hostages, kapansin-pansin na tila ipinagyayabang pa rin nila sa publiko ang lakas ng kanilang grupo at ang kanilang mga daladalang armas. Bagaman masaya ang balita na tapos na ang gera, tila hindi pa rin naaalis ang takot ng mga taga-Gaza. Dahil ayon sa kanila, mula daw kasi nang umatras ang mga sundalong Israeli, naglabasan daw bigla ang mga Hamas at inumpisahang parusahan ang mga pamilyang Palestino. Inakusahan daw ng mga Hamas ang ilang mga pamilya na nakikipagtulungan sa Israel kahit hindi naman totoo. Hindi lang daw talaga sila pabor sa mga Hamas, pero hindi ibig sabihin nito ay nakikipagtulungan sila sa mga Israeli. Dagdag pa rito, 30 Palestino rin ang hinatulan ng Hamas ng kamatayan sa harap mismo ng buong bayan. Inakusahan sila na nakikipagsabwatan daw sa mga Israeli sa gitna ng gera. Ibig sabihin, ang pagpatay sa ganito kadaming tao ay nagpapahiwatig pa rin ng matinding galit ng Hamas sa kanilang mga kalaban. Nagpapahiwatig din daw ito na tila ayaw pang bitawan ng Hamas ang kanilang mga armas at ambisyon. Nais pa rin nilang maghasik ng takot sa mga tao sa Gaza dahil wala silang balak na basta-basta iwan na lang ito. Isa ring aktivista ang nagsabi na narinig daw niya ang isang Hamas na nagsabing muli silang nagbabalik at mas malakas daw sila kaysa sa dati. Ipinangangalandakan pa daw ng mga Hamas na sila ang nanalo sa gera. Hindi daw nakipaglaban ang mga Iranian ng harapan sa Israel. Hindi rin daw kinaya ng Hezbollah ang puwersa ng Israel, pero ang Hamas patuloy daw na nakatayo at lumalaban. Hindi kasi mahalaga sa Hamas kung gaano kadami sa kanilang mga lider ang namatay. Hindi rin daw mahalaga kung gaano karami sa kanilang hanay ang sumuko o nasawi. Sa paniniwala ng Hamas, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging martir at ang pabuyang tatanggapin nila kay Allah dahil sa pakikipaglaban nila sa mga mananakop na Israeli. At alam nyo ba na sinubukan pa ng mga Hamas na dayain ang Israel? 4 na bangkay ng mga hostages ang kanilang ibinalik. Pero laking gulat daw ng Israel nang makita ang isa sa mga ito ay hindi isa sa mga hostages, kundi mga bangkay ng isang Palestinong pinatay nila dahil sa pagtulong sa Israel noong panahon ng gera. Galit na galit ang Israel sa ginawang ito ng Hamas dahil maliwanag na paglabag ito sa kasunduan. Ang hinihingi sa kanila ni Trump ay ibalik ang bangkay ng mga bihag para mabigyan ito ng maayos na libing ng kanilang mga pamilya at hindi ang bangkay ng kung sino-sino.
Growing anger in Israel over the delayed return of the remains of hostages still being held by Hamas. Now, as of this morning, only 8 of the 28 deceased hostages who are in Gaza have been returned to Israel. And the Israeli military says one of those 8 bodies is not an Israeli hostage. Sa ngayon, 3 sa 21 hinihintay na bangkay ang naibalik na. Kulang pa ng 18 na inaasahang maibabalik na rin sa mga susunod na araw. Nagpadala na ng backup ang Egypt sa Hamas para tulungan silang hanapin ang iba pang mga bangkay. Maliban sa pagbabalik ng mga bangkay, minamadali na rin ni Donald Trump ang mga Hamas na isuko na ang kanilang mga armas. Bago ang ceasefire, sinabi na ng mga Hamas sa mga negosyador at kay Pangulong Trump na ibababa na nila ang kanilang armas. At kumpiyansa naman dito ang Pangulo ng Amerika. Ang sabi ni Trump, kung hindi ibababa ng Hamas ang kanilang mga armas, ang US daw mismo ang puwersahang mag-aalis ng kanilang mga armas sa lalong madaling panahon. We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung sino ang magsasakatuparan ng banta ni Trump kung sakaling hindi sumunod sa usapan ang mga Hamas. Mga sundalong Israeli ba? O magpapadala si Trump ng mga sundalong Amerikano sa Israel na ayaw niyang gawin noon pa? O baka naman ang bubuing International Stabilization Force ang magpapatuloy ng gera kontra Hamas kapag ayaw pa rin nilang sumuko? Pero duda ang ilan dito. Karamihan daw kasi ng mga sundalong bubuo sa International Stabilization Force ay galing din sa mga Arabong bansa. Gaano naman kaya kasigurado na magagawa nilang disarmahan ang mga kapwa nila Muslim na nakikipaglaban sa Gaza? Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang mga kinikilos ng Hamas pagkatapos ng ceasefire ay nagpapakita ng hindi magandang mga senyales. Tila wala talaga silang planong bitawan ang Gaza gaya ng napagkasunduan. Well, the signs aren't good, John. As soon as the Israelis began to pull back from that line of control, these guys came out of their tunnels to reassert their control over the population in Gaza. Sa katunayan, isang dating hostage ang nagsabi na kinausap daw siya ng mga Hamas noong bihag pa siya at sinabi daw ng mga ito na kung mapapaalis sila sa Gaza, babalik pa rin daw sila sa taong 2026, 2027 o 2028. Gaano man katagal, tiyak na babalik daw ang mga Hamas sa Gaza at pagpapapatayin silang lahat. I had many conversations with them, and in each conversation they repeat, first of all, they will come back on 2026, 2027, 24, 28, as much as it take, and they come back to Israel and kill all of us. Lumabas din sa pahayagan ng New York Post na hindi daw tutupad ang Hamas sa kasunduan nito kay Trump na bitawan ang kanilang mga armas o ang kanilang kontrol sa Gaza. Tanong tuloy ng marami, ano ba talaga ang gustong mangyari ng mga Hamas? Bakit tila wala sa bokabularyo nila ang kapayapaan? Dahil ba sa pagiging makabayan kung bakit hindi nila kayang iwan ang kanilang teritoryo sa Gaza? O baka naman meron pang ibang mas malalim na dahilan? Ang mga prinsipyo at paniniwala ng Hamas ay nakapaloob sa isang hindi kilalang dokumento. Isang dokumentong hindi masyadong pinag-uusapan ng media o ng publiko. Ang tawag dito ay Hamas Charter. Dito nakapaloob kung bakit ganun na lamang ang pagnanais ng Israel na durugin ang mga Hamas. Ang Hamas Charter ay isang dokumentong naglalaman ng mga pangunahing doktrina na ipinaglalaban ng Hamas sa Palestina. Ang Hamas Charter, na kilala rin bilang Covenant of the Islamic Resistance Movement o Hamas, ay unang isinulat at inilathala noong August 1988. Si Sheikh Ahmad Yassin, na siyang pangunahing nagtatag at espiritual na leader ng Hamas,
ang sumulat nito. Kasama niya ang iba pang mga kasamahan sa Hamas sa pagbabalangkas ng charter na ito na naglalaman ng mga prinsipyo ng organisasyon tungkol sa jihad o pakikipagbaka laban sa Israel at ang kanilang pananaw sa pagtatatag ng isang Islamic State sa Palestina. Si Sheikh Ahmed Yassin ay itinuturing na isa sa mga pangunahing inspirasyon ng Hamas. Ang kanyang mga ideya ay naging sentro sa layunin at doktrina ng grupo. Kasama dito ang layuning pampolitika at pangrelihiyon ng kanilang organisasyon. Sa preamble pa lang ng kanilang charter, kapansin-pansin na ang ganitong mga pangungusap. Israel will rise and will remain erect until Islam eliminates it, as it had eliminated its predecessors. Isinasaad din sa kanilang charter na ang pakikipaglaban sa Israel ay parang isang kadena, isang obligasyong minamana at hindi napuputol. Ang Hamas ay bahagi daw ng kadenang ito. Nag-umpisa ang pakikipaglaban sa Israel noong 1939 bago pa man itatag ang State of Israel. Ayon sa Article 7 ng Hamas Charter, ang Islamic Resistance Movement ay bahagi ng kadena ng pakikipagbaka laban sa mga Zionistang mananakop. Nagsimula daw ito noong 1939 sa pamamagitan ng martir na si Izz al-Din al-Qassam, miyembro ng Muslim Brotherhood noong 1930s. Kasama ng mga Palestino, nakipaglaban si al-Qassam at ang kanyang grupo sa mga Hudyo noong 1948 at 1969. Sinundan ni Ahmed Yassin ang hakbang ni al-Qassam at itinatag niya ang Hamas. Si al-Qassam ay isang Siryanong klero. Siya ang pinuno at founder ng kilusang Black Hand noong 1930s. Layunin ni al-Qassam na guluhin ang Mandate Palestine, isang kapiraso ng lupa na naging tirahan ng mga Hudyo matapos ang unang digmaang pandaigdig. Lumalaki na daw noon ang populasyon ng mga Hudyo sa Mandate Palestine at layunin ni al-Qassam na pigilan ito. Nagsagawa sila ng maraming mga pag-atake sa mga Hudyo at sa mga Brito na naninirahan doon. Sa kanya ipinangalanan ang Izz ad-Din al-Qassam Brigade na siyang military arm ngayon ng Hamas at responsable sa malagim na pag-atake noong October 7, 2023. Ayon pa sa charter, ang lupain daw ng Palestina ay isang Islamic Waqaf o banal na pag-aari na inilaan para sa mga susunod na henerasyon ng mga Muslim hanggang sa araw ng paghuhukom. Wala din daw sino man ang pwedeng tumalikod dito o iwan ang anumang bahagi nito. Nakasaad din sa Article 13 ng Charter na ang Palestina ay lupain ng Islam, kaya tungkulin daw ng mga Muslim saan mang dako sila ng mundo na ipagtanggol ang Palestina. Ginamit din sa charter ang isang talata mula sa Quran kung saan sinasabi ang ganito. Ang oras ng paghuhukom ay hindi darating hanggang sa ang mga Muslim ay makipaglaban sa mga Hudyo at pagpapatayin sila. Kaya't ang mga Hudyo ay magtatago sa likod ng mga puno at mga bato, at bawat puno at bato ay magsasabi, O Muslim, alipin ni Allah. Mayroong isang Hudyo sa likod ko. Halika at patayin mo siya. Maliban na sa puno ng garkad na puno ng mga Hudyo. Nakasaad din sa dokumento na wala ng ibang paraan ang Hamas para makipaglaban kundi ang isang bayolenteng pakikipaglaban. There is no solution for the Palestinian question except through jihad. Yan ang nakalagay sa Hamas Charter Article 13. Sa madaling salita, ang charter ng Hamas ay walang ibang layunin kundi sirain ang estado ng Israel. Sa katunayan, ayon sa pumanaw na lider ng Hamas na si Ismail Haniyeh, hindi daw nila kailanman matatanggap ang estado ng Israel at kailanman ay hindi sila papasok sa isang kasunduan dito. Hindi namin isusuko ang Palestina at ang aming mga armas kapalit ng pera o ng mga proyekto. Hindi namin isusuko ang aming laban o ang Jerusalem o ang aming mga kababayan sa West Bank o ang aming karapatan na makabalik sa lupain ng Palestina. Hindi kami pumapayag sa mga ganong plano. Gusto naming wasakin ang pagkakakulong ng Gaza Strip. Nais namin ang mga proyekto para sa Gaza Strip. Gusto naming magkaroon ng pantalan. Gusto naming magkaroon ng paliparan.
Karapatan namin yon. Pero hindi namin ipagpapalit ang aming mga prinsipyong politikal, ang aming ipinaglalaban at ang aming mga armas. Ano ba ang inyong prinsipyong pampolitika? Hindi namin kikilalanin ang Israel. Dapat lumawak ang Palestina mula sa Ilog Jordan hanggang sa Dagat Mediterranean. Dapat masunod ang karapatan naming makabalik, palayain ang aming mga bilanggo, at dapat ay itatag ang isang ganap na soberanong bansa ng Palestina at ang Jerusalem ang siyang kabisera nito. May mga sinusunod sa digmaan at may mga bagay na dapat isaalang-alang. Hindi kami natatakot sa digmaan pero kung magkakaroon ng ceasefire, mas mabuti yon. Ang bansang Israel ay walang puwang sa aming lupain. Dapat naming bunutin ang bansang iyan. Dahil banta ito sa seguridad, sa militar, at sa politika ng mga Arabo at ng mga bansang Islamiko. Dapat itong wakasan. Hindi kami nahihiyang isigaw yan ng malakas. Dapat turuan ng leksyon ang Israel at gagawin namin yan ng madalas. Ang nangyaring Al-Aqsa flood ay simula pa lang. Magkakaroon pa ng pangalawa, pangatlo, at pangapat dahil mayroon tayong determinasyon, tibay ng loob, at kakayahang makipaglaban. Kailangan ba nating magbayad? Oo, handa kaming magbayad. Ang tawag sa amin ay lahing martir at ipinagmamalaki naming iyalay na martir. Ayaw naming masaktan ang mga sibilyan pero may mga komplikasyon sa gitna ng labanan. Matao ang lugar, may mga nagkalat na sibilyan. Malaking lugar ito, umaabot ng 40 kilometro. Dapat matapos ang pananakop. Pananakop saan? Sa Gaza Strip? Hindi lang, kundi sa buong lupain ng Palestina. E di mawawala na ang Israel? Dapat lang. Hindi tama na nandyan ang Israel. Ang Israel ang pasimula ng lahat ng mga sakit, karahasan, at pagdadalamhati. Ang Israel ang may kasalanan ng lahat ng ito, hindi kami. Kami ang biktima ng pananakop nila, ganun lang yon. Hindi nila kami pwedeng sisihin sa mga ginagawa namin. Yung October 7, October 10, kahit October 1 million pa yan, makatuwiran ang lahat ng mga ginawa namin. Kung mapapansin din, baka sa mga lider ng Hamas ang saya habang nagaganap ang kagimbal-gimbal na massacre noong October 7. Nalanalangin pa sila kay Allah habang nangyayari yun. Allahu Akbar. Naging batayan din ng Hamas Charter ang prinsipyo ni Adolf Hitler kung bakit ginawa niya ang Jewish Holocaust. Ganito ang nakalagay sa Article 22 ng Hamas Charter. Dahil sa kanilang kayamanan na kontrol nila ang international media, mga ahensya ng balita, ang press, mga publishing house, mga broadcast station at iba pa. Dahil sa kanilang kayamanan, nag-umpisa sila ng mga revolusyon sa iba't ibang bahagi ng mundo para makamit ang kanilang mga interes at umani ng bunga nito. Sa mga Hudyo din isinisisi ng charter na ito ang pagkakaroon ng madudugong digmaan sa kasaysayan ng mundo gaya ng French Revolution at Communist Revolution. Maging ang una at ikalawang digmaang pandaigdig ay isinisisi din sa mga Hudyo. Mga Hudyo din daw ang nagsimula sa pagkakaroon ng Freemasonry at mga samahan gaya ng Rotary and Lions Club na pinaniniwala ang kasangkapan daw para sirain ang paniniwalang Muslim. Nakasaad din sa charter na ang mga Hudyo ang nagtayo ng United Nations para pagharian ang buong mundo. Lahat daw ng naging kaguluhan sa mundo ay may involvement ng mga Hudyo. Noong 2017, sinabing ni-revise daw ng mga Hamas ang charter na ito at inalis ang mga pangungusap na nagpapakita ng galit nila sa mga Hudyo. Pero kahit anong pagtatakip nila sa kanilang tunay na galit sa mga Hudyo, ipinakita naman ng pangyayari noong October 7, 2023 ang tunay na kulay at layunin ng mga Hamas. Kaya ang pinakamalaking tanong ngayon na siyang tanong ng halos lahat ng mga bansa, paano didisarmahan ni Trump ang mga Hamas para hindi na ito makapanggulo pa sa Israel at sa buong rehiyon? Paano niya tatapusin ang kanyang 20 points plan kung tila ayaw bumitaw ng mga Hamas sa kanilang diabolikong prinsipyo? Yan ngayon ang pakakaabangan ng lahat sa mga susunod na araw.